Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat na dumulog sa ating banal na pagdiriwang, sama-sama nating aminin at pagsisihan ang ating mga pagkukulang at mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong lahat na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang magaling sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Noong matandang panahon, ang pagpapatawad sa pagkakasala ay di karaniwan. Ang magandang halimbawa ng kagandaang loob ni David sa kanyang kaaway na si Saul ay di lamang magandang taliwas, kundi nagpapahiya sa mga Kristiyanong waring di marunong magpatawad. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul, kasama ang 3,000 piling kawal na Israelita, upang hulihin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok ni na David at Abisai ang kampo ni Saul.
Dinatnan nila itong tulog na tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi na kakailanganing ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito, at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising, pagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at umalis sina David nang walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa isa ninyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay gagantipalaan ng Panginoon. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay. Ngunit hindi ko maaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Bilang mga disipulo ni Jesus, inaasahan tayong mamuhay alinsunod sa kanyang mga pangaral at halimbawa. Kabilang dito ang pagmamahal, maging sa mahirap mahalin, sa pagsisikap na mapaglabanan natin ang tuksong maghiganti, ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay, ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat,
salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa iyo, at kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo, gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapo pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba, ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sino po ang nagsisilbing batas sa inyong tahanan? Si nanay o si tatay? Pag sinabing batas, siya yung laging nasusunod. Siya nagbibigay ng mga panuntunan. Siya magbibigay ng mga rules. At yung batas sa bahay, sa tahanan, dapat masusunod. No? Well, mahalaga yung may batas. No? Mahalaga yung may batas na sinusunod. Kasi yung batas na yon ay magiging ruling natin sa buhay. Pero mahalaga na tingnan natin ano ba yung pundasyon ng mga batas. Siyempre, ang batas dapat nakaugat sa katotohanan, sa kabutihan, nakaugat sa pagmamahal. At ganito yung ibinibigay sa atin ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Napakahalaga na meron tayong rule of life. Kapag sinabing rule of life, itong rule na ito ang siyang gagabay sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kapag wala kang sinusunod na rule of life, ang tawag sa iyo, unruly. No? You will become unruly. Yung para bang pakawala sa hawla. Gawin ko anong magustuhan, puntahan ang gustong puntahan, sabihin ko anong gustong sabihin. Wala kang rule na sinusunod. No? Napakahalaga ng rule of life para magsisilbing gabay natin sa pang-araw-araw na buhay, sa ating pakikipag-ugnayan, sa ating pagkamit ng ating mga pangarap sa buhay. Mahalaga yung rules.
At ngayong araw na ito, ay binibigyan tayo ng isang napakahalagang rule of life na tinatawag na Jesus sa ating ebanghelyo na golden rule. Ano yung golden rule? Hindi nyo alam? Pinag-aralan to sa kahit elementary, pinag-aaralan na to. Ano yung golden rule? Sino bang gumawa ng golden rule? Sa Chinese philosophy, di ba? So, sa Chinese philosophy, yung golden rule ni Confucius ay, do not do unto others what you don't want others to do unto you. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Kay Jesus, iniba niya yung version ng golden rule dito sa ating gospel. Sa Panginoon, kabaliktaran nung kay Confucius. Sa Kanya, gawin mo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa iyo. Malaki yung difference nun. Kasi kapag sinabi mong huwag mong gawin sa iba kung ano ang ayaw mong gawin sa iyo ng iba, it is like masyadong preventive. No? O, di bali na, wala na lang akong gawin. No? So wala ka na lang gagawin para yung iba wala na lang din gagawin sa iyo, lalo na kung ito hindi mabuti. So it's like in a negative side na huwag mong gawin. Masyadong preventive, no? Pero sa Panginoon, hindi preventive at hindi cautious. Sa halip, it is proactive. Anong sabi niya? Gawin mo sa iba kung ano ang gusto mong gawin ng iba sa iyo. Ibig sabihin, dito sa golden rule, whether it is in a negative way of saying it or in a positive way of saying it, makikita natin na mahalaga yung ikaw, yung kilos mo, at yung iba. Which means, lahat ng ginagawa mo ay mayroong epekto sa iba. Lahat ng desisyon natin ay mayroong epekto sa iba. Kaya napakahalaga ng responsibility sa ating sariling kilos, responsibility sa ating sariling mga desisyon. Kasi kahit na pinakamaliit na kilos natin, ito ay mayroong epekto sa iba maliban sa ating sarili. Kaya nga, itong hamon ng Panginoon na ito yung maging rule of life natin. Do unto others what you would like others to do unto you. At dito yung magiging measure, magiging batayan ng ating gagawin sa kapwa. Kasi sabi nga niya, gawin mo sa iba kung anong gusto mong gawin ng iba sa inyo. Ang magiging basihan ng ating pakikipagkapwa sa isang salita ay habag, mercy. At yung mercy na yon, yung habag na yon, kapag kung gusto mong kahabagan ka, dapat ikaw rin maging mahabagin. At ano ba yung habag? Di ba ito yung love given even to the unqualified? So, kung gusto mong ikaw ay kahabagan, kasi yung makita mo yung sarili mong ikaw ay hindi qualified, dapat ikaw din maging mahabagin sa kapwa. Kaya nga yung mga hamon ng Panginoon dito, ibigin ang kaaway. Kapag ikaw ay nagmamahal ng kaaway, at sabi ni Jesus, gawin mo sa ibang, gusto mong gawin sa iyo ng iba, so pag ikaw nagmamahal ng kaaway, matututo rin yung kaaway mo na mahalin ka. Bakit? O magkaaway kayo, minahal mo siya. Siya, in time, matuto niya ring mahalin ka na kanyang kaaway kasi nakita sa'yo na nagmamahal ka sa iyong kaaway. Di ba? Gawan mo ng mabuti yung mga napupuot sa'yo. Kung may taong galit na galit sa'yo, gawan mo ng mabuti. Huwag mong isumpa. Huwag mong pagdasal na madapa o masagasaan o kaya kung anong mangyaring masama. Sa halip, gagawan mo ng mabuti yung taong alam mong galit sa'yo. No? Hanggang sa mamatay yung galit niya. No? Patayin mo siya ng iyong pagmamahal. No? At sabi rito, pagpalain mo yung sumusumpa sa'yo.
Halimbawa, minura ka. Anong sabihin mo? God bless you. Hindi yung mumurahin mo rin pabalik. No? Kapag ka ikaw ay isinumpa, pag ikaw ay inapi, sabi dito, ipagdasal mo yung umaapi sa'yo. Nakita natin dito yung iniiba na Jesus, no? Yung ating pag-iisip, yung ating puso, yung pagiging hindi bayolente. Kung ang ibang tao ay bayolente sa isip, sa salita at sa gawa, yung ikaw, tutugunan mo yung kanilang violence ng pagiging hindi violent. No? Si Mahatma Gandhi ay isa sa mga proponents ng tinatawag na active non-violence. Yung bang paniniwala na ito'y klase ng revolusyon na yung kasamaan ay hindi mo kayang supilin ng kasamaan. Yung kasamaan, masusupil lamang ng kabutihan. Yung inggit ay hindi dapat tapatan ng inggit. Yung kawalang katarungan ay hindi dapat tapatan ng kawalang katarungan. So makikita natin dito, ito yung tinatawag na active non-violence na pwede mong baguhin yung pangit na sistema sa pamamagitan ng pag-i-introduce ng bago at ng mabuting sistema. Yun ang ginagawa ni Jesus dito sa ating gospel. Pinapatay ni Jesus yung tendency nating maging reactive sa mga pangit na nangyayari sa paligid natin. At paano dapat tayo nagre-react? Sa pamamagitan ng pagiging proactive. Yung proactive is, hindi mo tatapatan yung pangit ng pangit, yung masama ng masama, yung kasinungalingan ng isa pang kasinungalingan. Kundi ang gagawin mo ay ipapahayag mo yung kabaliktaran noon. Kaya nga, yung sinasabi ng Panginoon sa bandang dulo ng ating gospel, no? Parang ito'y magandang balikan ninyo, no? Kasi napakaraming, para bang it's like mga pangaral ng Panginoon tungkol sa paano tayo mabubuhay. At sa bandang dulo sabi niya, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba, ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Tandaan ninyo, no? Ang takalan, ang sukatan na ginamit ninyo sa iba, ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Kung paano ka humusga ng kapwa mo, yun din ang gagamitin ng Diyos na panghusga sa iyo. Kung paano mo itinuring yung kapwa mo, yun din ang gagamitin ng Diyos sa iyo. Kung paano ka ituturing ng Diyos. Kaya napakahalaga, kung gusto nating tayo ay ituring din ng Diyos ng maayos, ng may pagmamahal, ng tama at mabuti. Mahalaga, tayo rin sa ating kapwa ay ituring natin silang kapatid, kaibigan, kapwa, tao. No? Ibig sabihin, faithful doon sa sinasabi, gawin natin sa kapwa natin. Kung ano yung gusto nating gawin din ng kapwa natin sa atin. Amen. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang pagtugon sa mensahe ng salita ng Diyos, hilingin natin ang tulong ng Panginoon upang tayo magmahal na tulad ng Kanyang itinuturo sa atin. Ang ating tugon, Panginoon, turuan mo kaming magmahal na tulad mo. Panginoon, turuan mo kaming magmahal na tulad mo. Para sa Santo Papa at iba pang mga pinunong espiritual,
Tuwina nawa nilang ipahayag ang mahigpit na hinihingi ng pagmamahal at pagpapatawad at manguna sa pagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magmahal na tulad mo. Para sa lahat ng Kristiyanong tinatawagang magtaguyod ng kabihasnan ng buhay at pagmamahal, magpunyagi nawa silang magpahalaga sa buhay, igalang at itaguyod ito ng buong ingat sa kanilang sarili at sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magmahal na tulad mo. Para sa lahat ng mga biktima ng karahasan at kawalan ng katarungan, makahango nawa sila sa halimbawa ni Kristo at sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos ng lakas para magpatawad sa mga nang-aapi sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magmahal na tulad mo. Para sa lahat ng magulang at mga nagtuturo, pagtibayin nawa ng kanilang kahandaang magpatawad ang ipinangangaral nilang pagmamahal, maging sa mga nagkasala sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magmahal na tulad mo. Para sa lahat ng Pilipinong nagsisikap, alang-alang sa ikabubuti ng bayan, matuto nawa silang tumanggi sa kasamaan at magpahalaga sa katapatan at pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magmahal na tulad mo. Upang ang pamayan ng Kristiyano ay matutong tumanggap at umunawa sa mga naisin at pag-aalinlangan ng mga kabataang nakararamdam ng panawagang makisama sa misyon ng Panginoong Hesukristo sa pagpapari o pagiging relihiyoso. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magmahal na tulad mo. Idulog natin ang ating mga personal na intensyon. At ang lahat ng ito'y ating samot dalangin sa pangalan ni Jesus na ating Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang bangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling naming naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kahit ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas
sa aming pagkapahamak at paglaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Roberto na aming tagapamahala at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang
makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, alleluia. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapa at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kaya't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, sang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Sanang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na lakas at lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Harapan sa kapwa, naging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naapi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan,
hinatid inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsilod po ang lahat. Panalangin sa banal na mukha ni Jesus ng Nampikwan. Panginoong Hesukristo, sa iyong pagpapakasakit para sa amin, ay nakintal sa iyong mukha ang matinding kalungkutan, natanda ng iyong walang hanggang pagmamalasakit sa sangkatauhan, lalo na sa mga mahihirap at pinabayaan. Pinararangalan namin ang iyong banal na mukha, na siya ring nagpamalas ng kagandahan, pagmamahal, at kaumuan ng Diyos Ama. Sa kabila ng iyong sirang kaanyuan, namamalas namin ang iyong walang hanggang pag-ibig, na siya namang nag-uudyok sa amin, na ikay amin ring mahalin at himukin ng iba, na ikaw rin ay mahalin sa mga sirang kaanyuan ng aming kapwa, na ipinagkakatiwala mo sa amin. Ang luha na masaganang bumukal sa iyong mga mata at pisngi ay parang mga perlas na nais naming tipunin upang tubusin ang mga kaawa-awang kaluluwa ng mga makasalanan sa pamamagitan ng iyong hindi matatawarang halaga. O Jesus, ang iyong kabanal-banalang mukha ay nagbibigay galak sa aming kalooban. Hinihiling namin na manatili ang pagkakakintal ng iyong banal na mukha sa aming puso at upang makita ang kahalagahan ng aming pagiging mabuting katiwala ng mga kaloob mo sa amin. Maisabuhay nawa namin sa bawat araw ang tunay na diwa ng pagdadamayan bilang mga Kristiyano. Pag-alabin mo kami ng iyong pag-ibig upang sa pamamagitan nito kami naway maging karapat-dapat na makibahagi sa pagsambat pagdakila ng iyong banal na mukha sa kalangitan. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo. kayong lahat ay pagpalain at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.